makikita sa unang Pedro, chapter 4, verse 12 hanggang 14. Okay? The fiery trials. Okay? Ang maapoy na pagsubok. Tama-tama sa mainit na panahon. Okay? At welcome sa ating bisita. Si Chris, long time no see. Anyway, tayo ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon at makita natin ang napakagandang mga talatang ito. At nawa ay gabayan tayo ng Panginoon at magbigay sa atin ng inspirasyon ang mga karanasan ng ating mga unang mananampalataya sa kabila ng mga maapoy o fiery trials na kailang naranasan. Mangyari po na tayo ay tumayo at ating pong basahin ang talata na pagbabasihan ng ating mensahe ngayong umaga. Sabi dito sa verse 12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Napahalat kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kalwalatian, ang Espiritu ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po kayong maupo. Okay. Noong July 19, okay, taong 64 AD, ang Roma po ay nasunog habang si Nero po ay nagbibiro. Okay? Ito po ay isang kasaysayan na kita po natin na napakahalaga at dito ay makikita natin na nasunog nga po yung Roma at makita natin na nagbibiro itong si Nero. Ang ating pong paksa o yung text na ating pinag-aaralan ay napakahalaga po nito dahil ito po ay may epekto, okay, sa ginawa ni Nero na yun at kaya po naisulat ang mga talata ito. Okay, bibigyan po tayo ng mga kaunting impormasyon at biglang sa history. Okay? Sabi daw, ang dakilang lungsod na sinaunang mundo ay natupak noong araw na yun sa isang hindi kapanipaniwalang holocaust ng apoy. Ang Roma daw po noong araw ay may makipot na kalye, okay? At ito ay lungsod na mayroong matataas na tenement na gawa sa kahoy. Okay? Nagtayo sila ng tinatawag ng mga apartment na ngayon ay gawa sa kahoy at ang mga ito'y dikit-dikit o napakalapit sa isa't isa. Mabilis daw kumalat ang apoy at kahit na nagsisimula ito sa araw na iyon, ito ay tumatagal tumagal daw po ng 3 araw at gabi. Paulit-ulit itong sumisiklab kahit na sinusubukan nilang suriin ito. Parang ngayon yung fire prevention sa atin, sunod-sunod yung sunog dito sa atin. Ganon din po nangyari, 3 days and 3 nights. Okay? Sa katunayan daw, naniniwala ang mga Romano na si Nero ang may pananagutan sa pagsunog ng kanilang lungsod at ng kanilang tahanan. Bakit? Dahil daw meron itong kakaibang hilig. Gusto po ni Nero na magtayo ng isang bagong lungsod, kaya naniniwala sila na sinunog niya ang luma. Diba? Minsan ganyan eh. Pag merong gagawin development, susunugin yung mga squatter o ano man, paano tayo? So, nagtayo siya ng nakatayo daw po si Nero sa tore ng mezzanine at masayang pinagmamasdan ng lungsod habang nasusunog. Tuwa pa siya na nasusunog yung mga lugar sa Roma. Sa katunayan, sinasabing na bighani siya sa kagandahan ng apoy. Tuwa pa siya. Ang mga tao daw ay na pumapatay o sumusubok na patayin at hinahadlagan yung sunog. Ang ginagawa po naman ng sundalo ni Nero ay inaawat at nagsisimula pa ng bagong apoy. Yan yung talagang sinasadya. Ang mga tao ay lubos na nalungkot, siyempre. Nawala sa kanila ang lahat. Ang templo ni Luna, ang ara ni Maxima, ang dakilang altar ng templo ni Jupiter, ang dambana ni Vesta, ang mga tahanan, lahat ng kailang mga Diyos-Diyosan sa sambahayan, nawala ang lahat
at sila ay nawala ng tirahan. May kanya-kanya pong Diyos-Diyosan ang mga Romano. Okay? Kaya nasira rin yung kasama nung natupo. Sabi daw, malinaw at na malaki ang hinanakit, malalim at medyo nakakamatay ang kapaitan. Kaya naman, ang ginawa ni Nero ay naghahanap siya na ilihis ang atensyon mula sa kanyang sarili o scapegoat. Kailangan niya ng isang taong maaaring pagbintangan. Kaya pumili siya ng isang taong maaaring pagbintangan at ang napili nga po niya ay ang mga Kristiyano. Ganito. Hayagan niyang sinisi ang mga Kristiyano sa pagsunog sa Roma. So, ibinlim sa mga Romano. Ito ay isang matinong pagpili, sa totoo lang, sa kanyang bahagi, dahil ang mga Kristiyano ay biktima na ng puot at biktima na rin ng paninirang puri. Kasi alam nila na biktima na talaga ang mga Kristiyano noon sa puot at paninirang puri. Okay? Sa isipan ng karamihan, sa mga taong nakakalat sa diaspora, konektado sila sa mga Hudyo at dahil lumalala ang anti-Semitism, yun po yung kontra sa mga Hudyo, madali ring magkaroon ng anti-Kristyanong salubin. Okay? So, sinamantala niya yung maraming galit sa Hudyo, madali ring magalit ang mga tao sa mga Kristiyano. Okay? Patungkol po sa banal na hapunan ng Panginoon na ginaganap po ng Kristiyano, sarado ito. Hindi nila welcome yung mga pagano. Kaya nakabuo sila ng lahat ng uring kakaibang imahinasyon tungkol sa nangyari. Narinig nila ang tungkol sa Kristiyanong ito na kumakain daw ng laman at umiinom ng dugo at inaakusahan sila ng kanibalismo. Kasi ganoon din po ang paniniwala ng mga Roman Catholic. Yung bread, nagiging talagang katawan laman at yung dugo ay yung wine ay nagiging dugo. Kaya naisip nila, kanibal yung mga Kristiyano. So, yun po yung pinalaganap nila. And then, sa katunayan, sinimulan nilang sabihin na kumakain sila ng mga sanggol at mga hintil sa hapunan ng Panginoon. So, ino-offer nila yung mga sanggol at mga hintil na hindi mananampalataya. Okay? Tapos daw, yung mga halik ng Kristiyano sa Roma 16:16, di ba? Maghalikan kayo ng banal na halik. Ay, tinagurian daw nila yun ng walang pigil na kalibugan at orgy na nagaganap na tinatawag na hapunan ng Panginoon. So, habang naglo-Lord Supper daw sila, nagsisex po sila. Yun ang masamang kaisipan. Okay? So, hindi rin popular ang mga Kristiyano dahil nagkakawatak-watak ang pamilya. So, yun din po ang paratang sa kanila. Kasi kapag ang isang lalaki ay naging Kristiyano at ang kanyang asawa ay hindi, ito ay isang malinaw na pagkasira ng ugnayan. At ganito rin ang magiging katotohanan sa kabaliktaran. Nagkakahiwalayan, sabi nila. Okay? Dati rin pinag-uusapan ng mga Kristiyano, ang panahon ng mundo ay matutupok sa apoy. Diba sa Revelation, sabi ay hindi nagugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, kundi ng apoy. So, madaling pumasok sa kailang kaisipan, na kaya madaling sisihin sila sa apoy na ito kasi iniisip na subukan nilang bumuo ng katuparan para sa kanilang sariling propesiya. Kasi yun yung prophecy. Okay? Natutupukin ang mundo sa magitan ng apoy. So, pinintang nila na ang mga Kristiyano ang nagplano ng pagsunog. At sinabi na rin sa mga historiador, okay, na meron daw mga hukom o judge ng Roma na sapat ang katapatan, okay, maayos yung judge na yun, no? Handang pawalang sala ang mga Kristiyano at walang batayan sa paratang na ito, pero ang hukom na iyon ay natalo at hindi pinansin. Natalo pa rin. Okay? So, ang mga Kristiyano ay mapang-alab daw. Ang mga Kristiyano ay anarkista o rebelde. Ang mga Kristiyano daw ay nagkasala ng puot laban sa sibilisadong lipunan. So talagang tinagurian nila ang Kristiyano ng mga rebelde. Ito ay talaga ay nagpasimula ng kalaunan ay napauwi sa isang ganap na pag-uusig. Okay? So kung lalampas po tayo sa huli after Nero, kina Domitian, Trajan at iba pang mga emperador ng Roma,
makikita mo na ang nagsimula nito bilang isang pangunahing pagkamuhi sa mga Kristyano ay isang takdang patakaran. So, nagsimula po ito kay Nero. Talagang yung pagkamuhi nila sa mga Kristyano ay naging takda na sa kanila. Okay? At ang tanong, kung isang tao daw ay isang Kristiyano, ang naging pinakamahalagang bahagi ng anumang paratang laban sa kanila. So kapag talagang Kristiyano ka, ay talagang paparatangan ka. Dahil sa paratang ito, nagsimula ang pag-uusig. Inulat ni Tacitus, ang Romanong historian, na pinagugulong daw ni Nero ang mga Kristiyano sa alkitran o langis. Okay? At pagkatapos ay sinisilaban ang mga ito habang sila'y nabubuhay pa. Imagine niyo. Nagugulong ka sa alkitran o langis tapos sisilaban ka. At ano yung pa ginagawa? Ginagamit ang mga ito bilang buhay na sulo. Ilaw upang sindihan ang kanilang mga salo-salo sa hardin. So kung may garden na occasion sila, ang ilaw nila sa paligid ay mga Kristiyano. Hindi yun. Matindi. Kaya inihain niya ang mga ito, tapos binibigyan po ng balat ng mababangis na hayop, pinapasuotan, at tapos pinapakain po sa mga asong mga aso. Okay? At ang ginagawa ng aso ay nilalapa po sila. At meron din po sa kanila ay ipinako sa krus. Okay? So yan po yung mga makikita natin ang mga Kristiyano ay namatay sa isang kahibangan ng alupitan noong panahon iyon. At maging ang paglilitis ay naging pagkaraniwan na po doon araw-araw. Sa loob po ng ilang taon, ang mga Kristiyano ay ginawang bilanggo, pinahirapan, sinunog, inihaw, okay? Hinagupit, binato, at binitay. Ang ilan ay tinadtad ng maliliit na kutsilyo, ang iba naman ay itinapon sa mga sungay ng mga torong gubat. Wow! Kaya, sabi mo kanina, kung tayo ay ipinanganak noong araw na yun, napakatindi. Kaya yung konting init ngayon at kahirapan ay baliwala yan sa mga unang mananampalataya. At ayon po kay Dr. H. Workman sa kanyang kabanata, okay, chapters na pangalan ay Caesar for Christ, ay makikita natin dito yung from very interesting volume called Persecutions in the Early Church. Ito po ang kanyang sinulat. Sabi niya, sa Tagalog na lang, basahin ko, sa loob daw po ng 200 taon mula kay Nero, ang mga pinuno sa mga Kristiyano ay binansagang mga anarkista at ateista at kinamuhian ng naaayon. Okay, so tinagurian nga po daw silang rebelde. Sa loob po ng 200 years, okay, ang pagiging isang Kristiyano ay nangangahulugan ng mainding pagtalikod, ang pagsali sa isang hinamak at pinag-iusig na sekta, ang paglangoy laban sa agos ng popular na pagtanggi, ang pagbaksak sa ilalim ng pagbabawal ng imperyo, ang posibilidad sa anumang sandali ng pagkabinanggo at kamatayan sa ilalim ng pinakakatakot na aning ito. Okay? Sa loob din ng 200 taon, siya na sumusunod kay Kristo ay dapat magbilang ng halaga at maging handang bayaran ang parehong gamit ng kanyang kalayaan at buhay. You need to count the cost. And then sa loob din ng 200 taon, ang pagpapahayag lamang ng Kristyanismo ay isang krimen mismo. Mag-evangelize ka, mag-share ka ng gospel. Krimen yun. Ang Kristyanusum ay halos ay isang pakiusap na walang kapatawaran. Sa ganang sarili nito, ang lahat ng kailangan sa likod ng nahatulan bilang isang titulo. Sapagkat ang pangalan mismo sa mga panahon ng stress, hindi iilan ay nangangulugan ng rako yung kamatayan. Ang nagliliyab na kamiseta ng alkitran, ang leon, ang panther, o sa kaso ng mga dalaga,
isang kalapastanganan na mas masahol pa sa kamatayan. Nakita niyo yung mga kapatid, yung nangyari sa mga mananampalataya noong araw. Ito po ay makikita natin sa pagsulat po ni Pedro. Dito po nakikita natin na nagsisimula noon ang kakilakilabot na 200 years na pag-uusig. Okay? At nung nagsisimula nga po yung pag-uusig ngayon, sumulat po si Pedro sa mga mananampalataya. Ano po yung kanyang sinulat? Sabi niya, mga minamahal, beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you. Okay? So sa kabila ng nagsisimula na yung kakilakilabot na pag-uusig sa kanila, ang sinabi ni Pedro, mga minamahal, huwag kayong magulat sa mabaksik na pagsubok sa gitna ninyo. Okay? So kaya po ang tema na ating pag-aaralan dito, ano po yung response ng mga Kristiyano sa mga sufferings. Okay? Ano po yung tugon ng Kristiyano sa pagdurusa? Una, number 1, expect it. Okay? Kaya nga ay huwag tayong magulat, hindi asahan mo ito. Kapag Kristiyano ka, talagang magsasuffer ka. Pangalawa, ikaw ay magalak. Kakaiba mo talaga, no? Kaya maintindihan natin yan habang tayo ay naghahanap dito. Okay? And then, pangatlo, evaluate o suriin ang sanhi nito, evaluate its cause. At ang pang-apat ay commit yourself to God o ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Diyos. Asahan mo ito. Okay? Magala ka dito, suriin ang sanhi nito at pagkatapos ay ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa Diyos. Okay? Ngayon ay ito ay isang paraan na binubuod ang lahat ng pagpipiling sa sulat na ito kaugnay ng pagdurusa. Okay? So, yun po yung tungkol sa suffering. Balik po tayo dito sa verse 12. Ito po yung unang punto. Ano sabi niya? Beloved, do not be surprised. Okay? So, ang unang punto makikita natin, number 1, ay i-expect natin ito. Huwag kang mabahala. Huwag kang magulat. Ba't nangyari ito sa akin? No. You expect it. Okay? Yung po sinasabi dito na huwag tayong asahan natin ito, ang pagdurusa. Asahan mo ito. Huwag kang magulat. Huwag kang umasa sa kakaibang bagay, kundi asahan mo ito. Okay? So, expect it. Kasi hindi mo ito maiiwasan. O tatakbuhan mo. Okay? Kundi asahan mo ito. Bakit? Ito po ay turo ng ating Panginoon. Okay? Sapagkat sinasabi din ni Pedro na ang pagdurusa, okay, ay kapalit ng pagiging disipulo. Okay? Suffering is the price of discipleship. Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kasama ang pagdurusa. Kasi yan po ang tinuturo ni Juan. Sabi niya, kaya nga, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopotan kayo ng sanlibutan. Okay? Maliwanag po yan. And then, ano pa yung sinabi ni Jesus Christ? Kung napopot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin nyo, ako muna ang kinapopotan nila bago kayo. Sabi niya? And then sa 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, sabihin, hindi kayo mananampalataya, mamahalin niya kayo. Vibes kayo. Sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi nga kayo taga-sanlibutan. And that's the reason sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo. Di ba? Napakaganda po nyo. Di ba? Ibig sabihin, kapag nasa panig ka pa ng kadiliman, magkabals ko yung Satanas. Kaya sabi nga yung lagi ko ginukwento, pag nakasulubong mo siya sa Satanas, matuwa ka. Kasi hindi mo na siya ka-vibes. Magkalaban na kayo noong araw, okay lang kayo, wala kang pagsubok. Maintindihan niyo po ba yun? Kaya yun po ang dapat isipin natin, nasa kabilang panig na tayo. Wala na tayo sa kadiliman, kundi nasa liwanag na tayo. And that's the reason kung bakit kinapopotan na tayo. And then, ano pa sabi ni Paul kay Timothy, gayon naman, ang lahat daw na nagnanais na mamuhay ng matuwid. Kasi kapag ikaw Kristiyano na, gusto mo na yung matuwid. Yung matuwid po ay hindi lang basta mabait, kundi yung kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun yung ipinamumuhay mo. Sabi niya,
ang lahat daw ng nagdanais na mamuhay na matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng mga pag-uusig. Tingnan sa opisina nyo, kapag hindi ka na gumagawa ng mga SOP, yung mga kalokohan, matuwid ka, magagalit sa iyo, di ba? Parang ganyan. Kaya sabi yung Panginoon, di ba sabi sa inyo, pagka sumunod sa Panginoon, napaka yung halaga yung cause of discipleship. Tingnan nyo ang discipleship. Okay? Sabi niya, sa Luke 14, verse 26 to 27, sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. So kapag ikaw Kristiyano, ang priority mo, ang higit na mahalaga sa iyo ay yung pag-ibig mo sa Panginoon. Sekundaryo na lang yung tungkol sa ama, ina, anak niyo. Okay? At ang ayaw daw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaari maging alagad ko. So makikita niyo, mabigat talaga ang pagsunod sa Panginoon. Okay? And then tingnan po natin sa verse 28 to 30, sabi niya, you're not going to become a Christian without counting the cost. Kapag ikaw ay naging Kristiyano, titingnan mo. Ano yung sample dyan? Kapag daw kayo ay magbabalak magtayo ng tore, hindi ba daw uupo muna, magpaplano at kukwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak na may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Kasi baka matapos mailagay ang mga pundasyon at hindi man lang naman mayari ang tore, siya'y kukutsain lamang ng lahat na makakakita noon. At sasabihin nila, ang taong ito nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman maipatapos. Diba? Alala ko yung sinimulan ko yung church doon na Emil, mga lonto sa Batangas, sa Tulos. Nagtayo, 7 poste, 50,000. Tapos na. Hindi na tapos. Nakakahiya, di ba? Nagsimula ka tapos panay poste lang. Kaya purihin po ang Panginoon na nung ipinatuloy po natin yun, tinapos natin. Tama? Nakita natin. Kasi ahamakin tayo ng mga tao. Ganun po ang pagsunod sa Panginoon. Yung sisimulan mo, tatapusin mo. Okay? And then, sabi pa niyan, kung isa sa inyo ay nagbabalak yung hari naman, makikipagdigma. Sabi niya, sa kapwa niya hari. Di ba, pag-aaralin niya muna, kung yung 10,000 niyang kawan, ay sasagupa sa kalaban niyang 20 kawan. Kaya ba niya? 1:2. Di ba? Sabi niya, kung hindi niya kaya, malayo pa naman ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Ganyan naman, hindi maaaring maging alagad ko kung sino man hindi tatalipod ang lahat sa kanyang buhay. Okay? So, talagang nandoon yung pagsuko natin sa Panginoon. Okay? So, dito makita natin, okay, yung sinabi ko na. Okay. So, dito makita natin na tiyak na hindi ka magiging gaanong katanga, okay, o foolish, okay, na realize mo makapagtanto na kapag ikaw ay naging Kristiyano, pinapasan mo ang isang krus at ang simbolo ng krus, ang krus ay nagsasalita ng sakit o pain, pagdurusa at maging kamatayan. Okay? Tiyak na may kapalit na kailangang bayaran dahil binabanggit mo ang pangalan ni Kristo. Ikaw ay magiging isang konsensya sa isang masamang mundo na hindi tumatanggap ng gayong konsensya. So, kaya nung araw pa po, kapag ikaw ay naging Kristiyano, okay, talagang may kaakibat na sakit yan, okay, pain at pagdurusa. At minsan ay papatayin ka kasi nga kapag binanggit mo ang pangalan ni Kristo, okay, ay makikita natin na kukonsensya sila. Nakikita nilang mali sila, pero ayaw nilang tanggapin yun, kaya sila nagagalit sa iyo. Okay? Siguro yung nararanasan nyo niya, diba? Kapag kayo'y nagbabahagi ng ebanghelyo, itinutuwid mo yung mga mali ng gawa, magagalit sila sa iyo. Don't expect na matutuwa sila sa iyo. Okay? Maliwanag po ba yun?
So, binabanggit din po ni Pedro sa ating pag-aaral, yung suffering for our precious salvation. Bakit nga ba nahayaan ng Diyos ang suffering? Itong araw po ay dahil sa napakahalaga nating kaligtasan. Very precious. Bakit precious? Sabi niya, sabi sa verse 4 ng chapter 1, makakamit natin ang isang kayamanan. Anong klase kayamanan? Di masisira, walang kapintasan, di kukupas, na inihanda ng Diyos saan? Sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya. Okay, tingnan nyo lahat daw ng sumasampalataya, iingat. Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang inihintay nyo kaligtasan iyan na inihanda sa katapusan ng panahon. Okay, yung pagbabalik ng Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? Iingatan niya kayo. Ito'y dapat niyong ikakalaha. Okay? Bakit? Kahit na maaring magdanas kayo muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng may panahon. Hindi naman forever yung suffering ninyo. Okay? Maiksi lang. Pero ang kapalit naman yung makikita natin, meron siyang kayamanan, hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas. So we are suffering for our precious salvation. Hindi ninyo man. Pangalawa, ito namang suffering for our present situation. Sa kasalukuyan, yung precious kasi yung salvation, the final salvation, yung pagdating ng Panginoon. Ito sabi niya sa verse chapter 2. Kita niyo? Mapapansin niyo sa chapter 1 pa lang, binanggit na ni Pedro yan. Sa chapter 2, makita natin na sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa iyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kay naman. Sabi niya, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti, nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip ay ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humato. Kasi ang tendency natin, pag inapit tayo, gaganti tayo. Pero makikita natin ang Panginoon, pinakitaan tayo kung anong dapat. Maging response natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, sabi niya, pinansan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo pinagaling niya sa magitan ng kanyang mga sugat. At yung pangatlo, sufferings until our perfect salvation. Okay? Yung kanina ay precious salvation, present situation, may naman ay perfect salvation. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinanas para bang ito'y di pagkaraniwan. Sa halip ay magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang malubos ang inyong kagalangan kailan kapag nakayag na ang kanyang kadakilaan. So yung ibig sabihin, pag bumalik na ang Panginoon, makikita niyo na yung perfect salvation. Titigil na, stop na yung kahirapan natin. Mararanasan na natin yung inilaan ng Diyos. Okay? Na precious salvation. Kaya sabi niya, mapalad kayo kung kayo'y kinukutyan dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Ano po sabi ni Pedro, ay ni Paul? Yung suffering natin, para sa akin, sabi ni Paul, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan, okay, ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa ating balang araw. Kita niya? Sabi natin, lumuha ka ng isang balde. Pero yung kaluwalhatian ay isang ocean. Ilang balde yun sa ocean? Hirap ikumpara, no? Ako niya yun? Ganun po yung sinasabi niya, yung tiis ka, lumuha ka ng isang balde, gawin mo ng isang drum. Pero yung kaluwalhatian ng Diyos ay laki ng ocean. So, kita niya?
hindi mo maikukumpara. Yung calamity ang naghihintay sa iyo. Okay? So yan po ang makikita natin na ang buong epistles o sulat ni Pedro, okay, ay patungkol po sa precious salvation na sinasabi niya na he is said in the early epistles, suffering is nothing. Bali mo na yan. Okay? And then pangalawa ay makikita natin na ang kasalukuyang sitwasyon natin ay napakahalaga ng pagdurusa dahil ang ating reaksyon dito ang siyang magtatakda kung gaano kabisa ang ating patutuo sa Ebanghelyo. Okay? How we respond sa kabila ng pag-uusig sa iyo, gumaganti ka ba? Okay? Yung end of spear, napanood ko nung pinatay sila, nagulat yung mga, bakit hindi sila gumanti? Ba't hindi na ginamit ang baril? May baril naman sila, ba't hindi sila binaril? So talagang yung reaction o response mo sa kabila ng ikaw inuusig kagaya ni Jesus Christ, yun ay isang mabisa na epekto sa evangelism natin o sa pagpapatotoo natin o pangaral natin ng Ebanghelyo. At ang view natin sa ikalawang pagparito ni Kristo at ang ating ganap na kaligtasan, okay, ay hindi lamang ito karapat-dapat ihambing, sabi ni Pablo, sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. So, beyond comparable po ito. Okay? Kaya, kung mauunawaan natin mga kapatid ang sinulat ni Pedro, ay nagbibigay po ito ng diin sa atin na makita natin ang pagdurusa sa tamang pananaw. Okay? Kasi yung pag meron tayong suffering, merong iba, ayaw na ayaw yung suffering. Okay? Kung tama po yung ating pananaw, ay magiging po itong pagpapala sa atin. At ang sabi nga, ang mga faithful Christians will inevitable suffer some persecution. Hindi po may iwasan na talagang sila ay dumanas ng iba't ibang pag-uusig. Ano pong klaseng pag-uusig ito? Dahil ikaw ay inuusig dahil sa righteousness sake, alang-alang sa katwiran, suffering because you are a Christian, kasama po yan, at suffering because you're proclaiming the name of Christ. So kaya ka po inuusig dahil namumuhay ka ng matuwid. Inuusig ka dahil ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay inuusig dahil nagpapahayag ka ng pangalan ni Kristo. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng mga listahan ng mga klase ng pag-uusig na sinasabi sa bagong tipan. Okay, mabilisan lang po ito. Wanan nyo na lang po ng picture. Okay? Una, sabi po diyan sa Mateo 5:10, tayo daw ay titiis natin ang pag-uusig dahil saan? Sa katwiran o righteousness sake. Sa Matthew chapter 5 verse 11 to 12, titiisin natin ang panlalait at paninirang puri. Sa 1 Peter 4:4, we will be we will be evil spoken of. Pag-uusapan tayo ng masama, chichismosan tayo, gagawa tayo ng mga fake news o masama. Sa Matthew chapter 10, nasabi ay titiisin natin ang mga maling paratang, akusasyon. And then sa Matthew 10:17 ay paghahagupitin para kay Kristo. Talagang. And then sa chapter 10 verse 14 ay pagtanggi ng mga tao, i-reject tayo. Sa John chapter 15 verse 18 to 21, makakaranas tayo ng pukot ng mundo. Sa Matthew chapter 10 verse 21 to 36 ay makakaranas tayo ng pukot ng sarili nating mga kamag-anak. Siguro naranasan niyan. And then, sa Acts 7 verse 58, ng ilan sa atin ay magtitiis ng kamatayan, papatayin bilang martir. At sabi sa James chapter 1, we will endure yung mga tukso. Okay? Sumunod ay, marami ito Acts chapter 5 verse 41, titiisin natin ang kahiyan na ibinigay sa atin alang-alang kay Kristo.
And then sa Acts 14 verse 22, sabi, titiisin natin ang lahat ng uri ng kapighatian at kaguluhan. Yan. Sa Acts chapter 4, 5, and 12, na maraming Kristiyano ay magtitiis ng pagkabilanggo, okay, imprisonment. And then Acts 4:19, maaring magtiis ng pagbabato o yung stoning. At ito po yung sinasabi din naman sa 2 Corinthians 11:24 to 25, ang ilang Kristiyano daw ay nakakaranas ng pangbubugbog. Okay? Sa 1 Corinthians 4:9 ay magiging isang palabas sa mga tao, spectacle to men. Alam niyo yung ginagawa? Sa arena, pinapakain siya sa leon, ginagawa siya ng laruan. Okay? And then, sa chapter 4 ng 1 Corinthians, ay hindi maiintindihan, di tayo maintindihan, tayo ay sisiraan ng puri at tayo ay hahamakin. And then sa 2 Corinthians 6:8 to 10, ay titiisin natin ang mga kabagabagan, mga paghihirap, mga pagkabalisa, mga kaguluhan, pagpapagal, mga pagpupuyat, pag-aayuno, at masasamang ulat. So, ilan lang po ito. Ngayon makita natin ang mga listahan ng mga tiniis ng mga Kristiyano sa isang kulturang hindi Kristiyano. Ang mga ito ay mga pagdurusang dumating sa mananampalataya sa isang mundong makasalanan. Kaya dapat itong asahan. Okay, maliwanag? Kaya balik tayo sa ating teksto. Sabi niya, mga minamahal. Yan po yung pambungad ni Pedro sa mga Kristiyanong inuusig noong araw. Okay? Sabi niya, my beloved. Ito po ay makikita natin na isang introduction niya, okay, sa huling bahagi, ngunit ito ay isang salitang pastoral. It is a word of tenderness, pagmamahal. Ito ay salita ng compassion, at ito ay salita ng affection. Ito ay salita ng pangangalaga. Yung salitang mga minamahal. Kasi ang bigat na ng kanilang nararasa. Tingnan nyo. Sa umpisa pa lang, sa chapter 2, verse 1 at 11, ano sinabi niya? Mga minamahal ang despite. Okay? Sa chapter 1, verse 22, pakikita natin yung sincere love of the brethren. Sabi niya, ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid na way maging mahalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. And then sa chapter 4, binanggit po yung fervent love. Sabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Okay? So, makita natin dito, pinapakita yung habag at maalab na pag-ibig at matinding pag-ibig habang nagsasalita siya tungkol sa mga mananampalataya na ito ng mabiyayang terminos. Sabihin, gusto ni Pedro sa kabila ng naranasang pag-uusig ng mga Kristiyano noon ay maiparamdam niya yung compassion, yung fervent love, and intense love. Okay? Ito ay isang paalala ni Pedro, okay, na sila'y minamahal niya at bukod kay Pedro ay makikita natin ay minamahal sila ng Diyos. So kapag nakakaranas ka ng pagod, hirap, para bang hindi ka makatulog, parang ito yung masarap na unan mo na bago ka matulog, alam mo na mahal ka ng Panginoon. Di ba? Sa kabila ng mga pag-uusig. Ikaw ay minamahal ng Diyos, ikaw pa rin ay minamahal ng mga Kristiyano. Okay? Pero, yung pag-uusig ngayon, maaaring ito ay tukso sa pagdurusa. Bakit? Kasi alam natin na nagdurusa ang mga Kristiyano noon sa kakilakilabot na paghahari ni Nero. Napakadaling questionin ang pag-ibig ng Diyos sa ganoong sitwasyon. Sasabihin ng mga, pwedeng sabihin ng mga Kristiyano, mahal ba ako talaga ng Diyos? May pakialam ba siya talaga sa akin? Kaya bakit ang nangyayari ito sa akin? Kasi nga, makikita natin sa ngayon, meron nagtuturo ng prosperity
gospel. Sabi, wala namang sinabing maghihirap kami panay. Ang sabi sa amin ay magiging malusog kami, mayaman, masagana. Okay? Tapos, biglang nakikita namin mga anak namin, iginugulong sa alkitran, ginagamit na sulong sa kanyang salo sa habi. Maaaring sabihin ng mga Kristyano noon ay, sandali lang, Diyos ko. Mukhang hindi ito isang mapagmahal na Diyos para sa akin. Makita niyo? Maaaring ipakita ang mga sitwasyon na noon na hindi ka minamahal ng Diyos. Okay? Pwede rin mangyari yan ng panahon na si Job, di ba? Dumaranas ng pagsubok. Ano sabi ni Job? Ay yung asawa ng Job sa Job chapter 2 verse 9, sabi ni sa kabila ng mga tad na bukol na dinanas ni Job, ang sabi ng kanyang asawa, sumpain ng Diyos at mamatay. Hindi pa ba sapat yan? So, pag nakakaranas ka ng hirap, natutokso kang magalit sa Diyos. Kino-question mo ang Diyos, baka hindi ka mahal. Di ba? Yan ang pangkaraniwan kasing kaisipan natin kasi nga mali yung katuruan ng prosperity teaching, health, wealth, and okay? Hindi tinuturoy na mayroong suffering. Kaya naman binigyan tayo ni Pedro ng magandang paalala na ito. Sinasabi niya, mga minamahal, kayo pa rin ay minamahal ng Diyos. Kayo pa rin ay minamahal ng apostol. Mahal ko kayo, kaya huwag kayong magulat. Yun ang ibig niya sabihin. Sa ngayon, huwag kang magulat kung ikaw ay pinag-uusig. Huwag kang magulat kung mahirap ang buhay, kahit tumataas ang gasolina. Huwag kang magulat kapag ikaw ay kapag may tumututol sa iyong katotohanan. Share ka ng gospel. Merong kukontra sa iyo dyan. Huwag kang magulat. At huwag ka rin magulat kung hindi mo makuha yung promosyon na gusto mo sa trabaho. Diba? Kaya ka hindi ka ma-promote dahil hindi ka sip-sip tapat ka. Diba? Kapag ang kaibigan mo, empleyado ay galit sa iyo. Kapag ikaw ay kinukutya, kapag hindi mo nakukuha ang nararapat sa iyo. Yun po ang sinasabing huwag tayong magulat. And then also, huwag kang magulat kung tila may hinanakit ang kapitbahay mo, hindi mo malamang maintindihan ang dahilan. Okay? May huwag kang magtaka. Huwag kang mamangha. Dapat kang maunawaan. Dapat madaling maunawaan ng mga Kristiyano na ang pagdurusa ay kaakibat ng pananampalatayang Kristiyano. Maraming galit sa Kristiyano kasi nga matuwid ka. Okay? Hindi ito banyaga, hindi ito dayuhan, ito ay pangyayari. Hindi kailanman nangangako ang Kristyanismo ng kaligtasan o free of suffering. Nangako ito, handa ka ba para dito na nagdurusa? Okay, so ingatan po natin yung mga nagpe-present ng gospel. Tingnan nyo, meron ibang, sabi nga ay, what kind of gospel presentation would it be na instead daw na sabihin natin, okay, na sa halip na sabihin natin na si Jesus na ikaw ay magiging masaya. Yung gospel presentation ng mga prosperity, magkagalak, mapayapa, at lulutasin ang lahat ng iyong mga problema at gagawin kang masagana, mayaman, malusog, at lahat ng iyon. So, yan po yung nakirinig natin sa mga prosperity teacher. Okay? Pero dapat daw ganito ang ating presentation. If we said someone, okay, ito yung dapat natin. Kung sasabihin natin sa isang tao, alam mo na kailangan mo si Kristo para iligtas ka dahil ikaw ay papunta sa walang hanggang impyerno. At meron ka lang pagpipilian dito. Maaari kang magdusa pagpakilanman sa impyerno o maaari kang maging Kristiyano at magdusa rito ng pangsamantala. So, maliwanag po na hindi mo inaalis yung posibilidad na mag-suffer ka kapag ka-Kristiyano. Ibang-iba kasi po ang presentation ng mga prosperity teacher. Kaya kapag nakaranas ng suffering ang mga Kristiyano, gugulat, wala namang ganito eh. Diba? Kaya, kung makikita natin na kailangan ng isang tao na magsisi siya kasi pupunta sa impyerno at doon
magsasuffer siya forever, kaya mamimili siya. Ano ang pinakamalagas? Kung titingnan natin, personally, pipiliin mo na yung mag-suffer ng kakaunting panahon kaysa sa mag-suffer ka habang panahon sa impyerno. Maliwanag po ba yun? Kaya sabi nga ng Biblia, ano mapapala mo? Makamtanungan ng kayamanan ng mundo. Pakasaya ka pa dito sa mundo ito. Pero ilang taon kang mabubuhay sa mundo? Sabihin natin 100 years. Nakatanggap ka pa ng 100,000, no? Pero after noon, nang namatay ka, ilang taon ka namang magdurusa sa impyerno? Ilang taon? Forever and forever. Nakita niyo yun? Kaya baliwalain yung kayamanan ng mundo eh. Okay? Pero ang mga tao, mas ginugustuhan ng kuhanin. Okay? At tiisin ang mga walang hanggang paghihirap sa impyerno kasi ang tingin lang nila yung kasalukuyan gusto nila mag-iwas. Okay? Ngunit tila nais pa ng mga tao na mamuhay sa ilalim ng ilusyon na kung aangkinin mo raw si Kristo, kung babanggitin mo si Kristo, at kung maglilingkod ka sa simbahan, aalisin ng Diyos ang lahat ng iyong kahirapan, lahat ng iyong paghihirap, lahat ng iyong sakit, lahat ng iyong pag-usig. Mali po ito, mga kapatid. Hindi po totoo yan. Okay? Sa katunayan, okay, mas epektibo ka sa Diyos, lalo ka daw effective, naglilingkod ka sa Diyos, habang mas tapat ka sa banal na katotohanan, mas lalo mong pupukaw ang puot sa iyo, maraming magagalit sa iyo. Ikaw ay isang, para sa iba, na naniniwala o mananampalataya, ikaw ay isang tagapagligtas sa buhay, tungo sa buhay, pero sa mga hindi maniniwala, ikaw ay tagapagligtas sa kamatayan tungkol sa kamatayan. So, ganun po ang karanasan natin, mga kapatid. Habang ipinoproclaim natin si Jesus Christ sa mga mananampalataya, sa mga pinili ng Panginoon, magsisilbi kang buhay sa Kanya. Matutuwa sila sa iyo. Pero sa mga hindi maniniwala, galit talaga sila sa iyo. Wala kang magagawa doon. Kung ang Panginoon nga, nagalit, hindi ikaw rin. Okay? Kaya ano sabi ni Pedro? Don't be surprised at the fiery ordeal among you. Huwag kang magtaka. Okay? Huwag kang masupresa sa matinding pagsubok na nasa gitna ninyo. Kaya ano po ibig sabihin nyo? Ang ibig po sabihin ng fiery ordeals ay isang pagsunog. Okay? The word is used for furnace, okay? O pugon. Sa lumang tipan, ang Septuagint, na isang salin sa Grego ng Hebreo, ay ginagamit para sa horno. Even sa New Testament, gayon din ang idea, furnace o horno. Sa lumang tipan, ginagamit ito sa isang horno sa pagtunaw kung saan tinutunaw ang metal upang maalis ang mga banyagang elemento. Okay? So, ang ibig po sabihin dito ni Pedro na huwag kang magulat kapag inilagay ka ng Diyos sa horno upang tunawin ka. Okay? Tingnan nyo, sa Old Testament, sabi niya sa Psalms 66 verse 10, O Diyos, sinubukan mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang dumalisay at tulad ng pilak kami idinarang. Dito makita natin ang Diyos mismo ang gumagawa nito. Yung pugon o apoy ay simbolo ng pagdurusa. Ito ay simbolo ng pag-uusig. Ito ay simbolo ng pagtanggi. Okay? Na disenyo ng Diyos ang dahilan upang maging isang proseso ng paglilinis at pagdadalisay. Okay? Yan yung sa Old Testament. Sa New Testament, ito, sa 1 Corinthians, sa 1 Peter. Okay, iyo, silver, no? Ito naman, ginto. Inyo, sa verse 6 to 7. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok, again, inuulit, sa loob ng mahaba ba? Maikling panahon. Okay. Ang ginto, okay, again, yung horno ay ginagamit sa metal. Ang ginis. Anong metal dito? Ginto. Nasisira. Ay pinararaan sa apoy. Bakit? Upang malaman kung talagang dalisay. Pure gold ba ito? Gayun din naman. Ikinumpra yung ginto saan? Sa inyong pananampalataya. Na higit kaysa sa ginto. So yung
Kung titimbangin natin yung ginto at ating pananampalataya sa Diyos, mas matimbang yung pananampalataya kay si ginto. Pero yung ginto, dinadarang yan para makita yung purified o carats niyan, sabi natin, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Okay? So, ano pong sinasabi niyan? Ay, sorry. Ang sabi ni Pedro, tingnan mo, handa ka bang tiisin ang ilang matitinding pagsubok dito? Dahil alam mo, patutunayan nito ang katapatan ng iyong pananampalataya. So this is the reason kung bakit tayo pinadadaan sa apoy. Kung paano ang ginto, silver, pinadadaan sa apoy. Di ba pag nakuha yung ginto sa mga bundok yan, tama? May mga putik-putik yan o bato-bato maliliit. Kaya mo padadaanin sa apoy yan, mahihiwalay yung mga bato sa metal. Matutunaw yung ginto di ba? Masasala mo siya. So ganoon din po yung ating pananampalataya. Kaya po tayo dumadaan sa pagsubok para patunayan kung yung ating katapatan ng ating pananampalataya. At pag nakita ng Diyos yung ating katapatan na yun, anong gagawin ng Diyos? Gagantimpalaan niya pagdating niya sa second coming. Maniwala po ba yan? So, ang sinasabi po ditong pagsubok o fiery trials ay hindi lang basta trouble o kaguluhan. Okay? Ito ay he's talking about the persecutions of your faith dahil sa iyong pananampalataya. Ito din po ay patungkol sa iyong pagiging righteous, namumuhay ka sa katwiran, at itong persecution kung ito ay dahil kakilala ka o pagkakilala mo kay Kristo o kay Kristiyano. Okay? So, maliwanag po ba yun? Kaya ka dumaranas ng pag-uusig dahil sa iyong pananampalataya, pamumuhay ng righteousness, and also ma-identify ka kay Christ. Okay? So, dako naman po tayo. Anong purpose nga ng ating pagsubok? Sabi diyan, tingnan niyo po yung kulay pula upang kayo subukin for your testing. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nag-aalaw ng pagsubok. Okay? Hinahayaan po yan. Kasi sabi niya, which comes upon you for your what? Testing. Tinetest kayo. God allows it to come because it proves the genuineness of your Christianity. Hinahayaan po ng Diyos na kayo subukin para malaman ninyo. Kayo mismo sa sarili nyo, alam na Diyos yun naman yun eh. Maliwanag? Pero ikaw mismo, totoo ka ba? Si pastor, kilala ba kayo? Totoo ba kayo? O pakitang tao lang kayo? Okay? That's the reason kung bakit inaalaw ng Diyos na kayo subukin para malaman nyo totoo pala ako o nagpapanggap pa lang ako. Tingnan nyo, ano yung turo ng Panginoon sa Matthew chapter 13, verse 20 to 21. Tungkol po ito sa seed na nahulog sa sa stony ground. Ang sabi niya, ang katulad naman ng binhing naglaglag sa mga batong lupa ay ang mga taong dumininig ng mensahe, kaagad at masaya nitong tinanggap. Pag nangaral at tuntua, masaya siya. Nakijoin sa fellowship. Pero ito nangyari. Ngunit hindi tumuno ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. Tapos ito na, inalaw na ng Diyos ang pagsubok o kapagitian dahil sa mensahe. Ano nangyari? Agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Nakita niyo? Marami kasi sumasabay lang sa agos. Taas din siya. Nakakaya ba? Ako lang hindi taas. Ako lang hindi pumunta sa unahan. Nagaya ako. O ikaw naman, naniwala ka naman, pinatanggap mo, easy bilibidism ka, akala mo naman, totoo yung pala, hindi pala. Kaya huwag kang basta-basta maniniwala doon.
Itetest ng Panginoon yan. Dito makita natin, nilalarawan ng Panginoon ng isang uri ng tao na nakinig ng mensahe ng Ebanghelyo. May emosyon. Umiiyak pa. Nagpakita ng panglabas na reaksyon sa mama sa fellowship nyo, lalo na kung may kainan. Masaya, tugtugan. Pero makita natin yung kanyang puso. Yung lupa ng kanyang puso, hindi talaga naararo, matigas talaga. Kaya dumating yung kapigat niya, itetesting siya ng Panginoon. Nawala siya. Ibig lang sabihin, sabi sa 1 John chapter 2, verse 19, kaya sila nawala, hindi talaga sila sa atin. Nakikijoin lang sila. And then yun, wala talagang totoong pananampalataya. Okay? So again, ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin? What is Peter is saying? Suffering for the sake of Christ reveal who's genuine. Alright, di ba? Kaya pinapahintulot ng Diyos ang suffering para malaman natin kung sino yung totoo at kung sino yung mga huwad. Malalaman natin kung sino yung mga peke. Marami nagpapanggap eh. Kaya nga, sabi niya, sa paglipas ng panahon, sabi niya, ay lagi nating sinasabi na ang pinag-uusik na iglesia ay ang sangdalisay na iglesia. The more na persecuted sa mga China, sa Russia, sabihin natin, the more na they are persecuted at kung sino yung nananatili, ay yun ang talagang makikita natin dalisay. May isang kwento na sinabi ni John MacArthur, sabi niya sa isang kaibigan niyang Ruso, na pastor. Sabi niya, mahirap siguro sa Russia ang magpastor ng simbahan. Ano yung sagot ng pastor? Ay hindi, mas mahirap sa Amerika. Sa Russia, alam namin kung sino ang mga tunay na Kristiyano. Kasi yun yung nananatili. Sa kabila ng inuusik sila, nananatili silang tapat sa Panginoon. Kaya darating ang pagsubok sa atin, ito ay napakahalaga na katangian ng paggawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Bakit? Upang subukin ka, upang linisin ka, to prove you, to purge you, to cleanse you. Okay? So, inaalaw po ng Panginoon yan. And then, tingnan natin naman yung susunod na talata o sabi, nangyari sa inyo, we're happening to you. Okay? Sabi diyan na, kaya sinabi niya, asahan mo ito, huwag mong ituring na para bang kakaibang nangyayari sa iyo. Ano nangyayari sa akin? May masama atang nakain ako. Yung pangdiwang nangyari ay isang kawili-wiling pandiwa na sa Grego, ang ibig po sabihin niyan ay sumbay. Ang ibig sabihin ay mahulog ng hindi sinasadya. Okay? Fall by chance. Sabi dito ni Pedro, huwag mong isipin na kapag ikaw ay pinag-uusig, ito ay isang bagay na nagkataon lamang. By chance lamang. Nagkataon na nangyari yun, di ba? Ngayon, sabihin natin yung pagkaiwan ko ng bagay, chance lang yun. Nalimutan ni Pastor. Na-amnesia si Pastor at si Nida. No. Ang sabi diyan, God allows it. Hinahayaan ng Diyos ito. Disenyo ito ng Diyos para sa ikaw, iyong pagsubok, ang iyong paglilinis, sa iyong pagkadalisay, sa iyong purification, your cleansing. Inaano ng Diyos yun. Bakit? Una, sabi niya, pinapatunayan ito kung totoo ka bang nananampalataya. At pagkatapos, inaalis nito ang dumi sa iyong buhay. Doon malalaman na umaasa ka sa Diyos eh. Di ba nga? Kanino ka aasa? Sa manager ng McDonald's? Sa tagalinis ng McDonald's? O sa Diyos ka? And that's the reason. Kapag may nangyayari mga pagsubok sa buhay, you pray. Doon malalaman na ikaw'y talagang totoong Kristyano at kung meron kang mali, babaguhin ng Diyos yun. Sa susunod, hindi ko nagagawin mo. Diba?
yung pangyayari kay Pastor, bakit siya inuusik-usik? Binabago siya kung pamamalita niya, pagsasalita niya, nayayabangan yung mga tao, magpakumbaba siya. Inaalaw ng Diyos yun. Para patunayan na sa panig ka ba ng katotohanan, sa panig ka ba ng Diyos? Ang makita natin, ang pag-uusig, o paghihirap, o affliction, o pagdurusa ay hindi na katoon lamang. It is not by chance. Okay? O accidental. At hindi rin ito nagiging nakakasagabal sa mga plano ng Diyos. Sabi niya, na-interpret nito ang plano ng Diyos. Kundi, this is right. They are right in God's plan. Should be common to all Christians. Tama lang ito. Dapat itong pagkaraniwan sa lahat ng Kristiyano. They are common to all faithful Christians. Okay? Aliwanag po ma? So, ang unang-una nating reaksyon o response pag dumadating sa suffering, the first thing to deal with suffering is ano? Expect it. Asahan ito. Okay? Malaki ang tulong nito sa atin. Okay? Asahan mo na ito. Sapagkat, it is part of God's design. Bahagi ito ng disenyo ng Diyos. Ito ang pamamaraan niya, okay, para patunayan ang katapatan ng iyong pananampalataya at ito ay paraan niya upang linisin ang iyong buhay. Kaya ako binagbabalik-balikan ko yung mga karanasan ko sa buhay and I thank the Lord for His grace and mercy sa akin. Nakita ko yung habang ng Diyos sa akin and also linisin ako sa aking buhay. Kaya niya hinahayaan ako na dumaan sa mga pagsubok para linisin ang aking buhay. Ano pa? Inaalis nito ang pagmamataas. Lahat ng uri sa sarili. Yung ilusyon mo na pagpipigil mo sa sarili, kaya mo. Yung ilusyon mo, kaya mong kontrolin ang iyong mundo at lahat ng tugon nito. Naalala ko yung sa ating pagdadrive, aga natin, no? Gusto natin maaga, iiwanan ka namin ako, pag matagal ka, ganyan. Ang gusto mong kontrolin ang lahat ng bagay. Pero hindi mo kontrol, o naiwan mo, di, balik ka ulit. Pero alam niyo, sabi ni Pastor, okay, kung hindi ka pa na bumalik doon, late ako. Pero tama na yung kami sa tamang oras, kaya lang gusto mong maaga. Okay? Minsan parang gusto mong mangyari yung gusto mo Pero makikita mo, merong mga pangyayari ang Diyos. May gusto siyang ipakita sa iyo. Hindi yung lahat gusto mo, kontrolado mo sa sarili mo, kundi nga yung gusto ng Diyos magpakumbaba. Katulad nga po yung pangyayari doon sa tulos. Kasi sabi nga inaakusahan ka, Pastor, mayabang ka daw. Ikaw daw, dahil na kung bakit nagkakagulo ang Diyos. Sinisiraan ka. And then, sa kanyang pagsasalita, nagpakumbaba siya. Sabi nga niya, kung kailangan luluhod kami. At kung yung sa aking pagsasalita, may yabang ako. Kasi naman ako yung araw, laking kalye rin naman ako. Ganyan ang aking pananalita. Tawa. Ganyan. Hinahayaan ng Diyos yung mga pagsubok para linisin tayo yung mga mali nating mga nagawin o kalakihan natin. Ganyan. Kaya nakakabuti. And then, sa pangyayari yun ay meron tayong naging mga kaibigan na attorney na nagpaliwanag na valid pala yung deed of donation Mali yung kanyang sinasabi. Mali ako. 6 months lang yan. Hindi naman pala. Totoo yung na kung katuloy. Ganyan. So, nagiging maayos patuloy yung kanyang kaisipan. So, yan po ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos yung mga ganong klaseng persecution sa church o sa ating mga pastor, sa inyong mga pastor, para linisin kami at baguhin. Kasi gusto ng Diyos na hubaran tayo nito sa ginagawa at ginagawa kang lubos na umasa sa Kanya. At yan ang isang mabuting proseso.
Ay, yung talagang magiging umaasa sa Diyos na hindi ka nagmamagaling, mahusay dahil sa karanasan mo, marami kang na-accomplish, kundi gusto ng Diyos na umasa ka sa Kanya. Tayo po'y nanangin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na ito, na kami ay yung pinili at kami ay ngayon sa iyong kahanin. At dahil kami ay nanampalataya sa iyo, kaakibat nito ay kami ay yung susubukin para sa aming kabutihan. Para malaman namin kung totoo ba yung aming pananampalataya sa iyo. At hindi lang yun, kundi gusto mo na maging talisay kami, katulad ng mga ginto. Pinupurify mo sila. Para sa Ginoon ay yung value namin, Panginoon, ay pakita namin napakalaga sa iyong harapan. Salamat sa mga salita ni Pedro na mahal kami at lalo higit ikaw na tapat na Diyos na nagtiis din ng hirap at sa tulong at kapangyarihan ng iyong Ama ay lahat ay napagtagumpayan mo ang lahat ng ito. Kaya kami, Panginoon, ay umasa sa iyo, Panginoon, kung paano mo natiis ang lahat ng hirap na ito dahil sa kaligtasan na iyong pinangako sa amin. Ngayon din kami, Panginoon, makita namin na panandalian lamang ito, Panginoon. Tapos dito makikita namin ang laman ng aming puso. Kung kami ba'y magtitiwala sa iyo, o magtatampo sa iyo, o magagalit sa iyo. Lord, thank you for your word. It purifies us and correct us sa aming mga maling kaisipan. Maituwid kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, salamat. Sa iyo ang papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.